didn't I? You are out. It has to be presentable. Now, just give her medication. Derechahang sinabihan ni Rhea ang kapatid niya na baka siya ang may issue dahil umaasa pa rin siya na babalik si Archie, kaya umangal naman si Roxy na sobra na ang imagination ng ate niya, na agad naman siyang sinabihan ni Rhea na siya ang umiiwas, sabay inasar niyang mas umaasa talaga siyang uuwi pa si Archie. Nagpalusot naman si Roxy na panggulo lang ito, sabay pinagmasdan niya si Riley at sinaad niyang gusto lang niyang malaman kung anong nangyari sa kanya, sabay binawi din niya dahil para saan pa, kaya sinabihan siya ng ate niya na hayaan na niya si Archie at wala silang kaalam-alam na nakausap na ni Archie si Riley sa cellphone ni Roxy. Habang magkakasama naman sila Cynthia, Sky at Wesley na pumunta sa building nila Mr. Ramirez, pero hindi sila pinapasok ng gwardya na kahit nakiusap si Cynthia. Sinaad ng gwardya na hindi na pwede lalo't nakalak na yung unit dahil ito ang utos ng admin dahil iniimbestigahan pa ng mga pulis. Sinaad ni Cynthia na sandali lang sila at wala silang gagalawin, pero nanindigan naman ng gwardya na hindi pwede at yung admin na lang ang kausapin nila. Inutusan pa ni Cynthia si Sky na siya na lang ang makiusap, na agad namang tinanong ng dalaga kung andoon pa si Ricardo, na agad namang sumumbat ang isang babae at sinaad niyang kilala niya si Ramirez, na sinabi niya kay Sky na hindi na nila nakikita dahil simula noong nabuking siyang gawa-gawa lang niya yung mga sinasabi niya kay Sky, ay hindi na ito nagagawi doon na maging ang anak niya ay hindi na umuwi, pero sinaan naman ni Sky na baka may kaibigan siya or may kakilala sila kung saan nila pwedeng matagpuan si Ramirez. Sinita siya ni Cynthia at sinabi niyang siya ang magtatanong, na inutusan niya si Sky na kunin yung bag niya, maging ang tubig niya na hindi na din pinatulan ni Sky, lalo't ang tingin sa kanya ni Cynthia ay kakompetensya niya. Nang papunta si Sky sa service nila, ay namukha niya ang isang batang naglalakad kung saan malungkot ito at mangiyak-ngiyak, at nang makita niyang umiwas ang bata, nang makita niyang may mga reporter sa harap ng building nila at dumaan ito sa fire exit. Sinundan niya hanggang makapasok ito sa unit at naalala niya na doon niya nakausap si Mr. Ramirez. Nang kumatok naman ang dalaga ay agad siyang pinagbuksan ng binata, na agad niyang sinabi na doon nakatira si Mr. Ramirez, kaya nalaman niyang nagsisinungaling yung gwardya dahil ang sabi niya sa kanila ay nakalak na yung unit. Nang magpapakilala na ang dalaga ay sinaad naman ng anak ni Ramirez na kilala niya si Sky, sabay sinaad niyang siya ang anak ni Ramirez, na alalang-alala siya dahil hindi pa umuwi ang tatay niya. Tinanong ni Sky kung kailan sila huling nagkausap, naga namang sinabi ni Chin na bago namatay si Melinda, kaya nalaman ng dalaga na kakilala ng bata ang mismong dalaga na namatay sa building na yun. Kwento ni Chin na karelasyon mismo ng tatay niya si Melinda. Sinaan pa niyang noong makikipaghiwalay na ang tatay niya kay Melinda, ay nagbanta ito na ikakalat niya ang relasyon nila ng kanyang tatay, kaya takot sila baka malaman ng kanyang mamang nasa abroad. Nang humagulgol si Chin ay wala nang magawa si Sky kundi yakapin niya ang bata dahil halos hindi na makapagsalita. Habang mananagot si Wesley kay Victoria dahil mabibisto na siya nila Sky at Gino, kaya parurusahan niya ito at tatanggalin na niya sa kanilang grupo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.